Hello mga lods, so what's up? At ito, welcome back sa ating munting channel. At ito, another day, another vlog, another content, another video na naman ulit. So ito, meron tayong tanggap na Sakura EV757. So ayan, at bagong bago pa, may carton pa yan mga lods. So nung natanong natin yung customer nito, so ang niload nila dito, nagload na sila ng 4 na speaker na dadalawang laman, yung dual, no, dual 12 inches, bali 4 na box. So ilang piraso na yung speaker? Nasa 8. So 8 piraso yung speaker na naikarga niya dito. So yung isang speaker 4 ohms. So nadali. So sa palagay ko nito, burnout ang resulta nito. At sana hindi nadali yung transformer nito sa pagload niya ng speaker. At kundi patay talaga. So ang sabi niya, nagsuggest ako sa kanya, magbawas ka ng speaker, ang gagamitin mo na lang is yung dalawang dual. So bali 4 na speaker yung laman, tigda dalawa sa isang box, ano. So yun na lang sabi ko sa kanya, bili ka na lang pang isang amplifier para sa dalawang box din. So ayun, sana makinig sa atin. At ito, bago natin ito simulan mga lods, ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, pasubscribe na at pakita na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayan, shoutout sa inyong lahat mga idol, no? So mga Master Tech, Newbie Tech, at sa aking mga suki dyan, sa mga hobby, sa ating mga pa-fang dyan. Good afternoon, good day. So ayan. At ito, ang sabi niya, patitibayin natin para magtagal daw, no? Kasi ginagamit ata nila to sa sa organ, yung mga nag-organ natin na mga kapatid na Muslim. So ayan, mga brother na to, mga bagay-bagay yan. Mga bagay natin. So ginagamit nila to sa kanilang organ. So ito, open muna natin, sisilipin natin kung anong nangyari dito sa kanyang power amplifier, sa kanyang amplifier. So ito nga. At yan, yung supply pala ng ating EV757 ay 59, so hindi na lang ginawang 60. So yan, at ito burnout nga yung isang channel natin. Yan na ba yung sinasabi natin na basta na lang sinusunod yung mga nilalagay na watts sa kasi nilalagyan ng watts to ng Sakura. Ang taas eh. Ito yung carton niya, oh. So ang nakalagay dito is 1650 watts times 2. So yung ating mga customer, yung ating mga naman, mga client, so ang akala nila kayang-kaya lang yun. So ang resulta, burnout. So strategy talaga ng mga factory. So ayan. Tapos may mga pa lumalagpas pa sa kaya ng amplifier, yung mga nilalagay. Nagpaparami ng speaker, isang amplifier lang yung ginagamit. So ito, at papa-upgrade niya to, papa-upgrade pa padagdagan ng output transistor, gawing 8 pairs per channel, para kayang-kaya magdamagan. Ayan, medyo yun, ko sa side sync ng EV757 ay medyo mataas siya kumpara nung mga old model, So yan, siya. So mag-a-add tayo ng output nito. Bali 8 piraso. At check pa natin yan kung may recondition muna natin ito sa kabilang channel. Yung kabila wala namang problema ata. Wala namang burnout. So ayan, yung may nakabenta tayo ng ganito na board, kasi yung pinag-chop-chop natin na 757 kasi sunog yung transformer niya. So sabi niya, nagre-reklamo siya, bakit daw ito umiinit? Ito daw umiinit. So palpak na yung naibenta ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, supply lang yan, walang problema yan, normal talaga yan na umiinit. Ayan, 600 ohms na yan. Natatawa ko sa So ayan, naintindihan niya siguro yung sinabi ko, hindi na nag-ingay. So ayan, sabi ko sa kanya, importante tumutunog. Sabi ko sa kanya, tumutunog ba? Sabi niya, oo, tumutunog naman, kaso umiinit ang yung resistor. So ito, mga bagong model ngayon ng ating 757. Ayan, yung sa echo niya na ay maliit na, hindi na malaki. Sa echo at sa FX ata to, sa FX ata yung dito sa kanyang yung dito sa speech, Ito yung dyan ata ito kumuha.
Ito lang pala yung sa ano sa pitch dito. Ito. IC. Ang daming IC ng kaya mahal tong ano na to. Amplifier ng Sakura na to. Sigurado pa yung number. So hindi talaga ipaayos. So yan yung ata sa mic, yan ata yun, no. Sa mic effects, echo niya. Sa delay, repeat, effect. So yan. So, anong year to gawa ang board? So, ayan, 2022. 2022, 12, 22. So, December 22, 2020. So, ayan. Tanggalin na natin to. Yung kanyang main amp. So, ay mga lods. At, ayan, ubos yung mga yan. Sunog lahat. Isa lang yung natira na output transistor at itong dalawang driver na sunod sa final driver. So ayan, isang resistor na dali. So tignan natin, check natin ang bias nito mamaya. Tignan natin kung kaya natin ibaba. Ang lakas kasing uminit ng amplifier na ito mga lods, ano? So kung nasa 0.4 to 0.5, baba natin. Adjust tayo sa kanyang bias resistor. Ito. So try natin itaas itong 1.2 kasi ito 3K na siya. Okay lang yan, goods lang yan sa 3K. So itong sa kabila, itong 1.2K, try natin itaas ng 1.5 to hanggang 1.8K. So baba natin kaunti yung kanyang bias ng kanyang transistor. Para naman ay medyo lumamig kaunti, ano? Kasi ang init talaga ng amplifier na to. Kung nasa 0.5 ka, matik yan, mainit talaga. Tingnan natin kung kaya natin baba natin kaunti. So ayan, kasi pang event to, pang magdamagan tong tunog, tugtog. So try natin ibaba kaunti. So ito, taniman na natin yung mga need na palitan. Ito mga lods, natapos na natin taniman, no? So ayan. Yun, no? So pinalitan ko ng 5 band yung ating bias resistor, ano? Di kabilaan para accurate talaga. So ang ginawa ko mga lods ay nagtanim muna tayo ng 1.2K. So boot channel, ano? So magbabias tayo ngayon, tingnan natin kung ilan yung masusukat natin, then mag-a-adjust tayo para hindi gaano mainit yung ating amplifier, ano. So ayan, dito lang natin sa likod kinabit yung 1.2K. So next na natin, kapag mataas, ibaba natin gamit tayo 1.5K, no, na resistor, 5 band pa rin. So ito, testing natin. Ito, testing natin, on natin yung ating amplifier. So tingnan natin yung relay. Yun, no? So tamang delay, so it means working na yan. So yung cellphone natin, lagay natin sa ating holder para makapag-bias tayo ng ayos. Tingnan natin, mag-adjust tayo mga lods, ano? Kasi lakas kasi uminit itong amplifier na to. Tingnan natin kung anong pwede natin gawin. So zoom natin. Ayan. Kita ba? Yata makita. Ito sa kabila. Ganyan. So ayan. So naka-range tayo sa 200, ano, para 0-0 yung natin, point. So bias tayo dito sa positive side muna tayo. So ayan, meron tayong 0.4. So sukatin natin lahat ng transistor kung balance ba yung 0.4. Sa negative side tayo, ito yung ni-repair natin, ano, ito yung na-burn out. So 0.4 sa kabila na okay, yung okay na channel, ano, 0.4 din, 0.4 sa positive side.
0.5. Dito medyo hindi nagka-balance, ano. 0.5. Try nga natin i-reverse. 0.4 lang pala. Sorry. 0.4. So balance naman. 0.4. So try natin adjust tayo ng 1.5, ano. Tingnan natin kung gagawin natin 0.3 para hindi gaano mainit yung ating output, ano. So ito, palitan natin ng 1.5. 1.5. Ito. Yan, oh. 1.5k. 1%. So baka magustuhan yung video natin, mga lods, ano. Huwag kalimutan yung like. Adjust muna natin yung camera natin kaunti. Hindi pala nakikita. Sorry. Pag ganyan siguro nakikita. Silaw ng ilaw natin. Pag ganyan. So yun. Ay, sorry. So yun, testing natin. So power natin ulit. Yun, nag-click na. Mga 10 to 15 seconds, ano? 10 seconds. Ito, bias tayo ulit. So yun, nagiging 0.3 mga lods. So kung nakikita nyo, 0.3 dito, 0.3. Reverse natin, 0.3 dito, 0.3 sa kabilang channel na okay, 0.3 and then 0.3. Need kasi natin yung final driver natin, mga loads, nasa 0.5, no, ang bias. Yan, 0.3. 0.3. So yung final driver natin, so 0.5 yung final driver natin. Kabila sa negative side na driver, yun 0.5. Ito sa okay na channel,
final driver. Yun, 0.5 dito. Yun, 0.5 siya mga lods. So ayan, so 1.5 yung ipalit natin, kasi pag mataas kasi ang bias mga lods, malakas uminit yung amplifier, ano. Malakas nga siya, malakas naman uminit. So mas mainam na ibaba natin kaunti, 0.4 to 0.5, kasi pag ilagay natin yun siya sa dito, lagay natin sa 20, mag-bias tayo. So yan, 0.32 mga lods. So yan, di ba? Kasi kung 0.4 natin, so kulang-kulang na siya. So tatakbo na siyang 0.5. Kasi ito pag in case aakyat siya ng 0.4, so walang no problem. Kasi pag 0.4 kasi aakyat ng 0.5, so ayun, mainit talaga yung heatsink natin yan. Mag-overheat yung ating amplifier. So yan, 0.3, 32, 0.32, reverse, wait lang, yan, 0.33. So okay na yan, at least 0.3 yung bias natin. Dito sa kabila 0.38, wait lang, 0.39, ito 0.39, reverse natin, sa positive side tayo, 0.39. So ba't tumaas sa kabila dito sa atin? Sa kabila 0.32 lang. May need pa ba tayong palitan? Need ata natin palitan yung mga ano, yung sa palitan natin to ng 5 band, kasi 5 band kasi ginamit natin sa kabila. So pero yung gagamitin natin 1.5 na, kasi nasusukat na natin yung 0.3. So no worries na tayo doon, tanim na natin. And then susuyurin ko to, bakit hindi siya balance, ano. And then basta need natin may balance to. Dapat balance yung boot channel, yung kanyang bias. Kahit 0.3 dapat pa rin pantay or level lang yung bias. So ayan, continue lang tayo. Push ko lang yung ano natin, kasi maghahang na yung camera natin kapag masyadong mahaba na yung video, ano. So ayan, iti-trace ko muna, then i-share ko lang sa inyo. Let's update tayo. Ito, meron tayong ginawang ano. Ito. Gumawa tayo ng output board, no? Yung kadagdag na output transistor. So, ito. Mag-itching muna tayo. Putulin natin to dito mamaya. Ayan. Ayan, mano-mano lang. At masking tape yung gamit natin. Then cutter lang, ano. And then, ito yung ano natin. So hindi ko na patino dito. Hindi ko na patino. I mean, hindi ko na ano talaga, hindi ko na suyod yung ano. Need ko ata palitan to ng ano, yung kabila. Need natin palitan ng ano, mga resistor, recondition natin. So try natin palitan ng 5 band lahat, ano, para mag-balance yung ano natin. Pati dito, ipo-4 band, ipa-5 band natin to. Itong mga resistor ng kanyang ano, bus section, at saka yung sa kanyang ano, ano tawag dito, dito sa para mag-convert yung ano natin. Daming term kasi yan, daming tawag, so pasensya na kayo, hindi tayo nakapag-aral. Kaya yung alam ko basta ito yung ano, driver resistor para makapag-convert into AC itong ano natin. So ayan, yan nyo, mag-explore lang tayo para sa susunod, mas malinaw na yung ano natin. So pagpasensya nyo na ako kasi hindi tayo nakapag-aral, no? So ito, ipapaiban ko itong mga loads, ano, kasi nga ay para pag mag-balance yung ating bias, no, kasi nga medyo mataas tong dito, kasi dito yung ano, yung burnout, no. So ipapaiban natin yung mga resistor sa kanyang driver section, so, para tignan natin kung magbabalance siya, kasi hindi balance ang taas dito sa kabila, dito ano lang 0.32, dito something ano, no, basta mataas, mga 0.38, mga ganyan siya, mataas siya, 0.30, 0.3, 0.38, dito 0.32. So medyo mataas yung kabila.
So hindi natin mabalance yan bago natin ilagay ito. So ito mag-i-itching tayo. Putulin ko muna to, hatiin ko muna. Hindi, ito yung ano natin. Para dito sa taas. Magbubutas na naman tayo na additional butas. Hindi to upgrade mga lods, no? So ito yung ano lang, patitibayin lang natin yung amplifier ni sir. Para mahati yung init, no? Update tayo ulit. At ito, natapos na natin gawin yung ating isang board, no? So na may tanim na din. Yun, no? So sa likod natin nilagay yung resistor. Kasi baka paglagay natin dyan, kasi ito sitting lang ito, no? Kasi mataas yung heatsink nya. Baka sasayad sa taas ng takip yung resistor natin kasi bulky na siya. So bulky na siya, no? So ayan. Kanya na lang nilipat natin yung ano. So sa ilalim na lang yung resistor. And then ito, napalitan na din natin ng mga 5 band na resistor, yung ating driver resistor. So ayan. So sana balance na ito. Ito yung tinanggal natin, 100k, pati yung 100k pinalitan din natin. So yung blue na yan lahat, yung sa ano nya. So ito, mag-bias tayo. Tignan natin kung balance. So power on natin. Ayun, naka-on na. And then ang ating nagchat-chat sa atin. So tignan natin kung nagno-normal balance ba ito or balance na talaga yung kanyang bias. Hindi makita masyado. Doon lang siguro. Iano lang natin yung ating ups. So ayan. Start tayo dito sa ating positive side, ano. So saka natin yan i-wiring yung isang ano, kasi magdagdag, nakalimutan ko yung ano 5.1k na resistor dyan idagdag. Meron pa pala yan sa emitter, nakakonect papuntang OCP. So ito, so ayan, meron tayong 0.32. Wait, glulose contact yung tester natin, isang kamay lang kasi. Oops, wait lang. Ayun, hirap talaga isang kamay, delikado pa mag short yung ano natin. Ayun, 0.32 dito. The next transistor, para malaman natin na ayun, 0.32. Then sa negative side, ganyan lang natin. Ayun, 0.32. Yun. Next, negative transistor. Sweet lang. Yun, 0.32. So balance na, no? So yun yung sira na channel. Ito yung sira na channel. 0.32 na lahat yung ano nya. So it means 0.3. And then sa isang channel, ayun, sa positive side to, ng kabilang channel. So 0.32, 33. So 32, bago-bago. Wait lang, naglulose contact kasi yung ano natin. Ayan, 0.33 man sa kabila. Tingnan natin kung 0.33 ba lahat. 33. 32 man yung ano natin. Sa negative side, 32. Ayun, 32. 32. Yung negative side natin, bakit kaya 33 to? Try natin i-reverse yung ating test probe. Pero hindi yan big deal kung 33. 1 ano lang naman. 1 milliamp lang naman yan. Ayun, 0.32 lang pala. So, ayan, sorry.
Ayun, 0.32. Sa positive side yan, no? Yun, 0.32. So, balance na mga lods. So, goods na ito. So, ayun. Ganyan lang yung gawin nyo. Dapat kasi balance mga lods, ano? Para pantay din yung init ng ating output transistor. So, ayan. Balance na. Goods na yung ano niya. Bias 0.3. Ay, putya. Nagulat ako. Takihin tayo sa puso dito. Isit na talagang kapitbahay ito. Bawal yung paputok. Ang lakas ng paputok. Off na muna natin. Gulat ako dun ah. So, kapitbahay ko dito puro patay eh. Loko-loko yung mga guard sa loob, nagpapaputok. Bawal dito pero mayroon pa rin nagpapaputok. Tigas din talaga mga ulo. Tapos pag may pulis nang pumupunta, so nagtutulakan na kung sino yung nagpaputok. So ayan, ganyan yung style natin. So i-wiring na natin to para makapag-audio test na tayo, ano, kasi kunin to bukas ng hapon. So ayan, huwag kalimutan i-like ating video mga lods, ano. So ayan, at ito continue lang tayo ulit mga lods. At ayan, nalagyan na natin ng mga wirings, ayan, oh, para i-tap na natin dito sa taas. So ayan, ito sa ating output, itong kulay red output, and then base positive, then itong isa base negative, ito. And then ito yung sa ating OCP, no? So ito sa ating OCP na to. So naglagay din tayo ng dalawang resistor sa emitter ng ating positive transistor. So ayan, itatap natin yan dyan. Kasi ito dito meron din dalawa sa positive na ayan, dyan sa C5200 na transistor, positive line yan. So positive emitter. So ayan. Nandito naman sa kabila, ito yung ano natin din. Ito din yung cutting OCP. Dito itatap natin sa likod. Ayan. Tatap lang natin. Then ito, base positive. And then itong isa, itong puti, base negative. And then yung ating output dito. Binutasan lang natin yung board output ng dito na ano natin. And then yung supply nandito sa ilalim natin nilagay. Ito, positive, negative. So, ayan. Wawiring na natin nang matapos na tayo. Din lagyan ko na din to ng ano. So ito yung ginagamit natin, no? Yung parang rubber na mesa insulator, ano, yung screw natin. So nalagyan ko na yung kanina ng screw, nag trade tayo kanina. So ayan, lagyan din natin ng thermal. Kahit naka rubber na to, kung wala kayong thermal pwede lang naman to siya direkta kasi rubber to, nag-absorb to ng init kahit papaano. So ayan, lagyan na natin. So ito mga lods, natapos na natin. Ayan, ayan yung wiring natin, oh. So yung dagdag transistor natin, pampatibay ng amplifier. So hindi to upgrade, no. So pinatibay lang natin kasi gagamitin sa event, ano. So aux na yan. So para naman kung in case ano, no, paghahatian nila yung init kasi maraming transistor. So basta gagaan yung ano, gagaan yung trabaho ng mga output transistor. Ayan, at kasi titibay siya. So to, at salpak na natin to. So balance yung ano, nag-test na ako ng bias. So balance lahat. So no problem tayo. Ayan, oh. So ganyan lang mga lods. So ito, salpak na natin na makapag-audio test na tayo. So ayan, may power na agad. Iyon, no? So good na. So kasi hindi umilaw yung series bulb natin, matic na yan. So ayan, nag-click na yung relay. So nasa 10 to 15 seconds yung relay nya. Ayun, oh. So ayan, sakto lang, tatakpan pa. So lalagyan lang natin ito ng rubber dito, ano, para iwas short itong mangga. Para iwas mag-short itong ano. Para iwas short ng ating ito, yung final output resistor. Yung paan ng ating resistor. So sakto lang. Tatakpan pa.
So ayan, lagyan ko muna ng audio. So ito mga lods, at ayan, may audio na tayo, may speaker na tayo. May copyright. Delikado tayo. So ayan, tumutunog na mga lods. So success naman yung repair natin. At pagka-calibrate, so ayos na yung calibration natin. Kapsagad lahat. Pangsunog ng Twitter yata yung gusto nila. So hindi na tayo pwede maglakas kasi gabi na. So bukas na tayo mag-audio test nito. So testing lang to natin ngayon na tumutunog na. So ayan, goods na. At bukas na natin continue yung pag-audio test nito. So ayan, continue lang tayo bukas mga lods. At ito, at ayan, update tayo morning, no. So ayan, nilagyan natin ng rubber para in case madaganan dito sa taas ay hindi tayo magka-short, ano. So ayan. So ito, power natin. So may lagyan natin ng ating audio source. Ayun. Click na yung relay. So na ano ko to kanina, hinayaan ko lang siya mga 2 oras na naka-plug. So hindi siya umiinit mga lods. So iba pa rin talaga kapag baguhin mo yung biasing. So lipat natin sa kabila ang channel, ang ating speaker wire. Ito yung ito yung channel na okay, no. So ito yung channel na burn out. So ito yung natin. Pero lahat naman natin pinalitan, i-recondition naman natin. Ni-recondition, ni-calibrate natin yung mga resistor niya. Kasi hindi balance yung ating bias, ano. So importante talaga yung bias mga lods. Copyright yan. Importante talaga yung bias na balance para kapag mataas na yung volume, balance yung init nila sa UPT, walang maglalamangan sa init, ano. Ganda sana ng mga 80s, kaso lang may copyright. Hanap tayo yung ilang na ba to? Dito na pala to. Wala tayong remote kasi nito. Hanap tayo. So yun, shoutout sa inyo lahat mga lods, no? So ayan, morning at magandang buhay sa inyo lahat dyan. So may bagong model si Padon na Class TD.
Class TD ano. So pantapat sa Joson na ano, Joson Earth na 5.0. So yung price ng Joson 5.0 is around ano 63 plus ano 63k. So yung padon natin ay 30k. So kulang-kulang mga ganyan, mga 30k yung price. So class TD. Same lang sila ng laman mga lods. So makakatipid na kayo doon kahit hindi siya pure copper yung transformer. Kung marunong ka naman mag-ano sa transformer ay kung sumugo yung pure copper, palitan mo lang yung secondary. So yun, makakatipid ka. Same specs lang sila, same lang ng laman. Makikita niya na kung yung na-upload natin ano. So nagpapadala si Madam sa atin. At i-review natin, i-unbox natin sa inyo no. So i-tear down natin. So ayan at ayan success yung gawa natin. So ayan, thank you mga lods ano. So thanks God tayo kasi siya nagbigay sa atin ng kalaman. So gusto mo magpapa-shoutout diyan, tap or magpapatap ng mga pangalan. So comment lang at makasama kayo sa aking video no. Hindi natin masyado pabayan yung video. Thanks for watching mga lods at magandang buhay sa inyong lahat dyan. Bye bye.